Sometimes minamalas kayo sa buhay nyo dahil dyan sa mga negative na emotions na yan. Kasi binablock nyo yung swerte nyo, binablock nyo yung magandang daloy ng buhay nyo, mga kapiksi. Pero ito, nakikita natin na tuloy na talaga kayo nag-heal. You worked on your own, mga kapiksi. Yung mga trauma nyo, yung mga inner child nyo, kung ano man yan, mga kailangan nyo i-heal, mga kapiksi. And doon na pumapasok yung magagandang opportunities. And ito nga, no, abundance of money and abundance of happiness yung nakikita natin. And ganun din sa relationship nyo, guys, kasi hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin is second quarter kapalaran para ngayong April, May, June para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. So, unahin natin to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay. Comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo sa mga message para sa inyo. So, yung first message guys, we have communicate clearly. Yung second message na, wow, opportunity, yay! Pag mga ganyan, napapayehe ako, mga kapiksi, no? And then, yung next na message naman, don't stop, okay? So, wag susuko, mga kapiksi, wag titigil, always be persistent. Pag napapagod, guys, pwedeng magpahinga, okay? Pag napapagod, pwedeng magpahinga, mag-recharge ng energy, mag-distress, guys, mag-unwind, mag-relax, para pagbalik nyo, kargado ulit kayo ng positive energy, mas magiging productive kayo. Pero wag na wag kayong susuko, mga kapiksi, okay? So, yung favorite line ko nga, no, pagdating sa giving up, dun sa movie na Fathers 2 ni Mark Wahlberg, I think nasa Netflix siya, hanapin nyo na lang guys, maganda yon. God has never given up on you, so don't you ever give up on yourself, okay? So si God nga hindi sumusuko para sa inyo, so bakit kayo susuko, diba? So don't give up on yourself, mga kapiksi. And of course, opportunity, mga kapiksi, no? I-mind nyo na to. Guys, kailangan receptive kayo sa mga opportunity. Pag sinabing receptive, ready to receive, mga kapiksi, no? Open arms, ganyan. Para talagang pumasok yung biyaya sa inyo. Pagdating sa opportunities, guys, nandyan lang yan sa paligid natin, no? Hindi lang natin napapansin kasi hindi dun yung focus ng attention natin. Most of the time, lalo na pagka mahirap yung buhay, maraming problema, ang focus ng attention nyo is nandun sa problema, nandun sa kahirapan, nandun sa mga challenges, nandun sa mga pagsubok. Kaya yung opportunity, hindi nyo napapansin, okay? Pero pagka nag-shift kayo, guys, ng inyong pananaw sa buhay, unti-unti nyo makikita na napakarami palang opportunities sa paligid nyo, hindi nyo lang napapansin. Ang kailangan nyo lang is mag-focus, mga kapiksi. Alright? Okay, and then of course guys, communicate clearly, no? Ito ang susi sa relasyon, sa kahit anong klaseng relasyon sa buhay, especially kay universe, diba? You have to communicate clearly kay universe, ano ba yung desire mo? Baka pabago-bago ka, kaya si universe pabago-bago din nang dinideliver sa'yo kasi hindi ka consistent, diba? And ganun din sa tao, mga kapiksi, whether sa trabaho yan, sa negosyo, sa jowa mo, sa mga kapatid mo, sa mahal mo sa buhay, sa mga kaibigan mo, diba? Whatever type of relationship, kailangan maayos yung ating communication sa kanila. Okay? Alright. So, yeah. Yan yung mga message para sa inyo, guys. Itong opportunity na to, no? I-mind nyo na yan sa comment section para talagang maramdaman nyo siya ngayong second quarter ng 2024. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to. Habang sinashuffle natin to, mga kapiksi, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo
para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayong 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi, no, dahil ngayong March until March 31 guys ay magbibigay ako ng free 1 pampaswerte subliminal sa lahat ng mag-a-avail ng course until March 31 guys. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, meron ditong Cancer kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Meron tayong presence dito ng Earth signs, feminine and masculine energy. Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo mga kapiksi. For some of you, maaari may earth element kayo sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with earth signs mga kapiksi. So, ito yung positive and negative energy. Guys, for some of you, parang meron kayong kaaway, kagalit, katampuhan, ka-conflict, ganyan, na parang medyo malalim na yung sugat, no, na naibato sa'yo nitong person na to. Pero guys, parang yung iba sa inyo, feeling ko manihid na kayo dito. Lalo na kung parang everyday na lang, wala kayong ginawa kundi mag-away, or parang nandun na kayo sa point na parang tinatalikuran nyo na lang yung mga negative. Pero hindi ko nararamdaman yung galit nyo dun sa person, guys, or na magkagalit pa kayo. Parang hindi na kayo magkagalit. Pero you're not on speaking terms with this person. Parang pinipili nyo na lang na i-ignore yung isa't isa, pero you still value each other. Naintindihan nyo ba? Parang vina-value nyo pa rin yung isa't isa, pero parang may conflict na manhead na kayo, ganyan, parang merong pending issue na hindi naman ma-resolve, tas parang hinahayaan na lang, pero hindi na kayo nag-aaway nitong person na to, pero feeling ko hindi na rin kayo nag-uusap. So, parang hinayaan nyo na lang na nakahang ganyan, pero naging manhid na rin yung iba sa inyo. And probably, napatawad nyo na rin itong person na to, guys, and nagsisimula na kayong makamove on. At saka yung iba sa inyo, guys, pwedeng din to, karmic yung relationship nyo, o kaya naman, meron kayong bad karma with this person. Pero I'm sensing na nabayaran nyo na yung bad karma nyo dito sa person na to, mga kapiksi, kaya nagsisimula ng maging maayos kayo on your own, guys, okay? So, pwedeng sa to guys, romantic relationship, if mayroon kayong partner o specific person, parang hindi na kayo masyadong nag-uusap nitong person na to. Pwedeng magkasama pa rin kayo, in a relationship pa rin kayo, nasa isang bahay pa rin kayo, pero parang dead man na lang dun sa mga unresolved issues. Hindi na kayo nag-aaway, pero hindi na rin kayo sweet, or hindi na kayo labing-labing, ganyan. Pero civil, no? Nakikita natin na parang civil yung inyong connection. And ang maganda dito guys is natuto kayo na mahalin yung sarili nyo, no? Self-love, mga kapiksi. So, mas pinagtutuunan mo na ng pansin yung sarili mo, and feeling nyo guys, parang renewed version kayo, renewed person, ganyan. Version 2.0. Dahil dun sa mga pinagdaanan nyo with this person, natutunan nyo i-value yung sarili nyo, mga kapiksi. Meron ding bagong opportunity na pwedeng dumating sa inyo in love, relationship, and in money din, mga kapiksi. So, these are new opportunities, kagaya ng itong sabi natin guys, diba, opportunity. So, i-mind nyo talaga yan guys sa comment section, no? Opportunity, sa love, at saka sa kaperahan, mga kapiksi. So, pag sinabing kaperahan, pwedeng trabaho, pwedeng negosyo, pwedeng investment, or anything na pwedeng yung pagkakitaan. And then, sa love naman, pwedeng bagong relationship, or pwedeng same relationship na baka ma-renew yung relationship nyo with this person, especially na nakita naman natin. Sabi ko nga sa inyo na parang nagkaroon na ng forgiveness dito with a specific person. Okay? So, i-mind nyo na yan, guys. Mind opportunity sa love, mind opportunity sa money. Syempre, gusto natin yan.
Alright? And then, ito pala yung sa April, tapos ito naman yung sa May, tapos mamaya yung sa June. Pero guys, anytime, no, sa loob ng 3 months, pwede nyo itong ma-experience. Mag-ingat kayo sa paggastos, sa pera, guys. Yeah, so mag-ingat kayo sa paglalabas ng pera, sa paggastos. Utay-utayin lang, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, makaka-recover din naman, pero maaari kayo magkaroon ng problemang konti sa pera. Mag-aari kayo magkaroon ng financial struggles, mga kapiksi, and maaaring sumakit yung ulo nyo dahil dyan. Pwede rin kayong magkaroon ng makaaway dahil sa pera. So, pag sinabing makaaway dahil sa pera, baka may nangutang sa inyo, tapos hindi nagbayad, tapos imbis na bayaran kayo, nagkaaway pa kayo. So, yun yung mga nakikita nating conflict nyo. Maaaring sumakit yung ulo nyo dahil sa mga ganong klaseng sitwasyon. Fire sign energy, earth sign energy, mga kapiksi. Aquarius, Gemini, Libra. Kasi yung iba sa inyo, guys, pagka nakuha nila yung mga pera nyo, let's say for example, nautangan kayo, ganyan, may hirapan kayong habulin ito kasi parang ibablock kayo nitong person na to. Ibablock nyo yung any means of communication nyo. So, yung mga contact numbers nyo, yung mga social media accounts nyo, ganyan, parang ibablock. And may hirapan kayong hanapin sila, mga kapiksi. Kaya, kung magpapautang kayo or magpapaluwal kayo ng pera, guys, medyo hinay-hinay lang. Make sure na yung ilalabas yung pera is hindi nyo masyadong iiyakan kapag nawala sa inyo. Let's say, for example, 500, 1,000, ganyan. Pag nawala sa inyo, hindi kayo masyadong iiyak. Kumpara naman sa 100,000, di ba? Yung iba kung magpahiram, mga ganon, di ba? Pero nasa sa inyo yan, guys, no? As long as alam nyo yung risk. Kasi guys, pagdating sa pagpapautang, 50-50 palagi yung risk niyan. 50% yung chance na bumalik sa'yo, 50% yung chance na takbuhan kayo. Okay? So, ganun lang yan, Kaya mag-ingat kayo sa paglalabas ng pera, mga kapiksi. And then, meron ditong presence ng, eto guys, sobrang ganda nito. Yeah. Ito, water sign energy, Cancer. Wow. Cancer, Pisces, Scorpio. Ito yung mga blessings, no? Ito yung natatapos yung mga pighati nyo, mga challenges nyo, guys, napapalitan ito ng abundance of happiness and abundance of love. Kasi nag-heal na kayo, mga kapiksi. Even dun sa relationship nyo, guys. Yes. Parang wow. So, this is a very, very positive energy, mga kapiksi, kasi kaakibat ng paghilom nyo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, guys, no, kailangan talagang alisin yung mga galit, anger, hatred, resentment, grudges, yan. Mga hinanakit sa dibdib, mga pot-pot, kasi guys, nagsisilbing balakid yan, no? Sometimes, pinamalas kayo sa buhay nyo dahil dyan sa mga negative na emotions na yan. Kasi binablock nyan yung swerte nyo, binablock nyan yung magandang daloy ng buhay nyo, mga kapiksi. Pero ito, nakikita natin na tuloy na talaga kayo nag-heal. You worked on your own, mga kapiksi. Yung mga trauma nyo, yung mga inner child nyo, kung ano man yan, mga kailangan nyo i-heal, mga kapiksi. And doon na pumapasok yung magagandang again, opportunities, and ito nga, no, abundance of money and abundance of happiness yung nakikita natin. And ganun din sa relationship nyo, guys, kasi kanina nakita natin na parang nag-aaway kayo, diba? Pero maayos, mariresolve yung mga issues nyo sa inyong love and relationship, mga kapiksi, okay? So, i-mind nyo to, guys. Mind abundance of money, mind abundance of happiness, mind healing, mind harmonious relationship, kasi magiging harmonious din yung relationship nyo, and yung mga problema nyo, guys, magkakaroon din yan ng ending, no? So, matatapos yung mga problema nyo, and mapapalitan siya ng kasiyahan and kasaganaan naman sa buhay. Okay? So, i-mind yan, guys. Hindi talaga ako tumitigil sa kakamind. Mind, kasaganaan, mind, kasiyahan, mga kapiksi. Mind healing sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng emotional pain, no? Meron tayong Ho'oponopono and self-love subliminal dito sa channel natin. Super effective. Libre lang yan, guys, and marami na tayong natulungan doon. So, pwede nyo siyang pakinggan para makatulong sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Cancer, ito yung ating mga pampaswerte, subliminal. Pakinggan nyo para talagang maging maswerte kayo, guys. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing.
and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.